Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang A Bittersweet Life na napalabas noong 2005. Ito ay patungkol sa mga gangster na walang kaalam-alam na ang taong minamaliit nila ay isa palang pinaka-brutal na tao. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang isang lalaki na ang pangalan ay Sun-woo ay nagdi-dinner sa lobby ng isang hotel. Siya ay ang right-hand guy ng boss ng gangster, at ang trabaho niya ay panatilihin ang kaligtasan ng hotel na pag-aari ng kanyang amo. Makalipas ang sandaling panahon, lumapit sa kanya ang isang waiter. Tinabihan siya ng waiter na kailangan niyang harapin ang isang issue sa VIP club ng hotel. Nang dumating si Sun-woo sa kwarto na nagmamadali, natuklasan niyang may 3 bandido na ayaw umalis sa hotel kahit natapos na ang oras ng pagsara ng hotel club. Agad na hinihiling ni Sun-woo na umalis ang mga ito sa kwarto, ngunit tila ayaw ng mga masasamang tao umalis. Sa huli, pinagtulungan ni Sun-woo ng kasamahan niyang si Min-gi ang mga ito at binugbog sila ng mabrutal upang palayasin. Kinabukasan, nagkita si Sun-woo sa kanyang boss, si Mr. Kang Mr. Labis na ipinagmamalaki ni Mr. Kang si Sun-woo sa kanyang tapat at maaasahan na serbisyo. Nang tanungin ni Mr. Kang si Sun-woo tungkol sa insidente noong nakaraang gabi, sinabi ni Sun-woo na naayos na niya ito. Sinabi ni Mr. Kang na mga tauhan pala ni Mr. Beck ang mga yagit, kanilang kalaban sa gangsterismo, ngunit hindi gaanong iniinda ito ni Mr. Kang dahil sa palagay niya, palaging maaasahan si Sun-woo. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Moon-sok at sumama sa kanilang hapunan. Katulad ni Sun-woo, si Moon-sok ay isa ring kanang kamay ni Mr. Kang Mr. Sa hindi magandang asal ni Moon-sok, agad na pinalayas siya ni Mr. Kang Mr. Pagkatapos, ibinahagi ni Mr. Kang kay Sun-woo na malapit siya sa isang batang babae at hinihiling kay Sun-woo na bantayan ang babae habang siya'y nasa biyahe sa Shanghai. Tilang-tila labis na iniintindi ni Mr. Kang ang kanyang kasintahan kaya't nagdududa siya na ito'y nagtataksil sa kanya sa pakikipag-date sa ibang lalaki. Takat ipinag-utos ni Mr. Kang kay Sun-woo na patayin ang kanyang kasintahan kung siya'y tunay na may relasyon sa ibang lalaki. Labis namang nagulat si Sun-woo sa naririnig niya mula kay Mr. Kang, at sinabi ni Mr. Kang na ayaw niya ng pinaglalalangan kaya't itinalaga kay Sun-woo ang gawain na patayin ang kanyang kasintahan at pati na rin ang lalaking kasama nito dahil sa pagpapaloko sa kanya. Maya-maya, pumunta si Sun-woo sa bahay ng kasintahan ni Mr. Kang na may dalang regalo. Ang batang babae, na kilala sa pangalang Hisu, ang sumunod na tumanggap ng regalo mula sa kanya. Pagkatapos, binuksan ni Hisu ang regalo at nakita niyang may laman itong bedlamp, at labis na tuwang-tuwa siya sa pagtanggap nito. Tumawag ng pansin siya at pagkatapos tanggapin ang tawag, naghanda si Hisu para umalis ng kanyang bahay. Sinabi ni Hisu na magmamaneho siya mag-isa sa halip na siya'y hatid, at hinihiling na umalis si Sun-woo. Sinabi naman ni Sun-woo na pinapabayaan siya ni Mr. Kang na magmaneho para kay Hisu. Pinigay ni Sun-woo kay Hisu ang kanyang business card at hiningi na tawagan siya kung kailangan niya ng tulong ngunit sa lihim, sinusundan ni Sun-woo si Hisu kahit saan siya magpunta. Si Sun-woo ay patuloy na nagmamasid mula sa malayuan sa bawat kilos ni Hisu, ayon sa utos ni Mr. Kang Mr. Pagkatapos ng isang araw na pagmamasid kay Hisu, bumalik si Sun-woo sa hotel ni Mr. Kang at nagtagpo sila ni Moon-sok. Sinabi ni Moon-sok na patuloy na kinokontak siya ng leader ng mga tulisan na binugbog ni Sun-woo sa huling pagkakataon at pinipilit si Sun-woo na puntahan siya. Sa parehong oras, tinatawagan ng leader ng mga tulisan si Moon-sok ulit, ngunit ayaw nang sagutin ni Moon-sok dahil si Sun-woo ang hinahanap ng leader ng mga tulisan. Tagot ni Sun-woo sa tawag at sinabi niyang hindi siya pupunta, kundi kung nais ng leader ng mga tulisan na makipagkita sa kanya, siya mismo ang dapat pumunta. Pagkatapos ay binaba ni Sun-woo ang tawag ng hindi nagbibigay ng pagkakataon sa leader ng mga tulisan na magsalita. Sa ibang lugar, nakikita natin ang tinatawag na leader ng gang, si Mr. Beck, na sinasaktan ang isa sa kanyang mga tauhan dahil natawa ang lalaki sa kanya, tila'y inuuyam siya, nang hindi siya sinipot ni Sun-woo at hindi pumunta para makipagkita sa kanya. Kinabukasan, nagulat si Sun-woo sa tunog ng telepono. Ito'y tawag ni Hisu. Hiniling ni Hisu na sana ay makipagkita siya kaagad dito. Pagkatapos, nagkita sina Sun-woo at Hisu, at kumain sila ng hapunan habang nag-uusap. Binanggit ni Hisu kung ano ang trabaho ni Sun-woo, at sinabi ni Sun-woo na nagtatrabaho siya sa hotel ni Mr. Kang Mr. Taka naman, iginiit ni Hisu na nakakatakot na tao si Sun-woo batay sa impormasyon na natutunan niya kay Mr. Kang Mr. bilang tugon sa pahayag ni Hisu, sinabi ni Sun-woo na hindi siya kasindek-sindek tulad ng iniisip ni Hisu. Pagkatapos, pinuntahan ni Sun-woo si Hisu para ihatid ito sa kanyang klase sa musika.
Pagdating sa klase, inanyayahan ni Hisu si Sunwoo na dumalo sa kanyang klase kung gusto niyang makita siyang mag-play ng cello, at tinanggap ito ni Sunwoo. Sa sandaling iyon, natuwa si Sunwoo sa musika na tinutugtog ni Hisu at ng kanyang mga kasamahan. Sandali pagkatapos, tinawagan ni Mingi si Sunwoo at hinihiling sa kanya na bumalik sa hotel dahil may naghihintay daw sa kanya. Pagdating ni Sunwoo sa hotel, natuklasan niyang ang naghihintay sa kanya ay walang iba kundi si Mr. Baek, na nais na humingi ng paumanhin kay Sunwoo. Gayunpaman, tinanggihan ni Sunwoo na sa tingin niya'y wala namang kasalanan, ang pakikipagayos at dali-dali siyang umalis para sunduin si Hisu. Ngunit tila't hiningi ni Hisu sa kanyang boyfriend na sunduin siya at ihatid sa kanilang bahay. Pinose secretly si Sunwoo si Hisu at ang kanyang boyfriend hanggang sa mismong pintuan ng bahay ni Hisu. Pagkatapos makitang umalis ang boyfriend ni Hisu, nagpasya na si Sunwoo na bumalik sa kanyang apartment. Nasa daan na si Sunwoo nang halos siyang masagasaan ng isang tao na tila't nagmamadali. Ilang saglit pagkatapos, napagtanto ni Sunwoo na ang kotse na halos siyang banggain noon ay ang kotse ng boyfriend ni Hisu. Inala ni Sunwoo na baka ang lalaki ay bumabalik sa bahay ni Hisu, kaya't nagdesisyon siyang bumalik sa bahay ni Hisu upang kumpirmahin ito. Nakakabahala nga, tama pala ang kutob ni Sunwoo, ang lalaki ay bumalik sa bahay ni Hisu. Nagulat si Hisu nang dahan-dahang pumasok si Sunwoo sa kwarto, at sinusundan siya ni Hisu. Hindi nagatubiling bugbugin ni Sunwoo ng malupit ang lalaki, at sinikap ni Hisu pigilan si Sunwoo mula sa pagpatay sa biktima na handa nang gawin. Plano ni Sunwoo na ipaalam kay Mr. Kang ang pangyayaring ito, ngunit biglang nagbago ang isip niya nang makita si Hisu, na tila'y hindi pa rin makapaniwala at takot na takot. Sa huli, nagdesisyon si Sunwoo na huwag ipaalam kay Mr. Kang ang nangyari dahil tiyak siyang kung gagawin niya ito, ipag-uutos nito sa kanya na patayin si Hisu at ang kanyang kasintahan. Pagkatapos, ipinaalam ni Sunwoo sa kanila na huwag na silang magkita pa at agad na putulin ang kanilang relasyon, kung hindi, gagawin ni Sunwoo ang kailangang gawin. Pagkatapos ay bumalik si Sunwoo sa kanyang apartment, at sa daan, siya ay naiinis muli dahil sa ilang mga gangster na nanggugulo sa kanya. Kawakas, hinintuan ni Sunwoo ang mga gangster, at saka siya sumugod at binugbog ang mga ito. Dumating si Sunwoo sa parking lot ng kanyang apartment habang ang kwento ay nagpapatuloy. May isang lalaki na nagsabing siya ay si Oh Musang ang lumapit kay Sunwoo at hinihiling na humingi ito ng paumanhin kay Mr. Baek. Kung hindi tutugan si Sunwoo, gagawin ng Mr. Baek ang isang bagay na kamangha-mangha sa kanya. Nakinig si Sunwoo sa banta at agad na pinaalis ang lalaki nang hindi nagpapakita ng anumang takot. Kinabukasan, bumalik si Mr. Kang mula sa kanyang biyahe mula Shanghai at diretsong pumunta sa bahay ni Hisu. Pagdating sa bahay ni Hisu, nagtataka si Mr. Kang kung ano ang nangyayari habang nakikita niyang hindi komportable si Hisu. Sagot ni Hisu, ayos lang daw siya at nais na tapusin ang kanilang relasyon ni Mr. Kang. Pagkatapos, lumipat ang eksena kay Sunwoo, na abala sa pag-daydream at paminsang-minsang ay naglalaro ng ilaw sa kanyang apartment, paulit-ulit niyang binubuksan at iniinirapan ang mga ilaw. Siya ay nagulat nang biglang pumasok sa kanyang apartment ang isang grupo ng mga estranghero at sinimulang bugbugin siya habang siya ay abala sa kanyang pagmumuni-muni. Ang mga taong iyon ay siya pala ang mga tauhan ni Mr. Baek. Si Sunwoo ay dinukot at dinala sa base ni Mr. Baek. Doon, dumaan siya sa kahindek-hindek na torture. Swerte na lamang at handang kumbansihin ni Mr. Kang si Mr. Baek na hingin kay Sunwoo na umalis dahil gusto talaga ni Mr. Baek na patayin si Sunwoo. Si Sunwoo ay saka isinama sa tabi ng kalsada, at sandaling pagkatapos, dumating si Moonsok at ilan sa mga tauhan ni Mr. Kang. Tinawagan ni Mr. Kang si Moonsok at hiningi sa kanya na ipasa kay Sunwoo ang kanyang telepono. Taka tinanong ni Mr. Kang kung bakit hindi iniulat ni Sunwoo ang tungkol kay Hisu at sa boyfriend nito. Sa pagkakataon, lumabas na alam na pala ni Mr. Kang ang lahat. Tinabi ni Sunwoo na sinaktan niya ang lalaking iyon at pangako niyang hindi na magkikita pa sila ni Hisu. Si Sunwoo ay naniniwala na ang ginawa niya ay ang pinakamahusay na hakbang na kailangang gawin. Pinanggit muli ni Mr. Kang kung ang dahilan kaya hindi nagsumbong si Sunwoo sa kanya ay dahil may nararamdaman si Sunwoo kay Hisu at natatakot na baka patayin si Hisu. Nang marinig ni Sunwoo ang mga salita ni Mr. Kang, biglang naging tahimik siya. Kawakas, iniutos ni Mr. Kang kay Moonsok na bihagan si Sunwoo, at buong galit na sinunod ito ni Moonsok. Pagkatapos mabusog ni Moonsok sa pahirap kay Sunwoo, dinala niya ito sa isang bodega at sinabihan si Sunwoo na kausapin si Mr. Kang. Nag-aalinlangan si Moonsok kung gusto bang patayin ni Mr. Kang si Sunwoo o hindi. Pagkatapos, tinapalan ni Sunwoo ang tawag kay Mr. Kang, at sa huli, naglaban siya at tinalo si Moonsok at ang lahat ng tao. Sa huli, nakagawian ni Sunwoo ang makatakas.
Ang balita ng pagtakas ni Sunwoo ay nagpapalala pa ng galit ni Mr. Kang at nagnanais ding patayin si Sunwoo. Kinabukasan, pumunta si Sunwoo para kausapin ang isa sa kanyang pinakatatagang tauhan, si Mingi. Tinabihan ni Sunwoo si Mingi na umalis sa gang ni Mr. Kang dahil plano niyang patayin ang lahat ng miyembro nito. Ilang araw makalipas, pumunta si Sunwoo sa isang grupo ng mga nagtitinda ng baril para bumili ng ilang handguns. Sa kasamaang palad, sinabi nila sa kanya na hindi basta-basta ang pagbili ng baril sa kanila dahil kailangan niyang magkaroon ng personal na guarantor tulad ng isang leader ng gang o iba pang importante. Kaya naman sinabi ni Sunwoo na siya ay ang kanang kamay na tao ng malaking leader ng gang at na siya ay ipinadala dito sa kahilingan ng leader. Sa huli, dinala si Sunwoo sa harap ng kanilang amo. Tinanong ng amo ng nagtitinda ng armas kung saan gang si Sunwoo, at sinabi ni Sunwoo na bahagi siya ng isang mafia boss na may pangalang Han. Nag-alok si Sunwoo ng kanyang business card sa lalaki upang mapalakas ang kanyang tiwala. Habang papalapit na si Sunwoo para kunin ang baril na binili niya, bigla-bigla siyang pinahinto ng amo dahil tatawagan niya ang boss ni Sunwoo upang kumpirmahin kung talagang kabilang si Sunwoo sa kanyang grupo. Lubos na nagulantang ang boss ng mafia nang malaman na hindi si Sunwoo ang taong hinihintay ni Boss Han nang matunten ang koneksyon sa telepono. Alam na ni Sunwoo na nalantad na ang kanyang cover, kaya't agad-agad, pinuksa niya ang nagtitinda ng armas at ang kanyang mga tauhan. Sandaling matapos patayin ni Sunwoo ang nagtitinda ng armas at ang kanyang mga tauhan, may isang lalaki na tinatawag na Taegu, ang batang kapatid ng pinuno ng nagtitinda ng armas, ang dumating, at siya'y nagulat na makita ang kanyang kapatid na patay. Natagpuan ni Taegu ang business card ni Sunwoo na tila naiwan doon, at dito, nalaman niya na ang isang taong nagngangalang Sunwoo ang pumatay sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay bumisita si Sunwoo kay Omu Song, isa sa mga tauhan ni Mr. Beck. Hinahanap ni Sunwoo ang impormasyon tungkol sa lokasyon ni Mr. Beck habang itinutok ang baril sa kanya. Matapos makakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Mr. Beck, pumunta si Sunwoo sa isang ice rink upang makipagtagpo kay Mr. Beck. Bago patayin ang lalaki, sinabi ni Sunwoo na uunahin niya itong patayin bago siya harapin si Mr. Kang. Mr. Nang harapin ng harapin, humingi ng paumanhin si Mr. Beck kay Sunwoo at sinabing kalimutan na ang nakaraan. Gayunpaman, nang magulat si Sunwoo, kumuha si Mr. Beck ng kutsilyo mula sa kanyang bulsa at tinaga si Sunwoo. Hindi niya alam na may baril pala si Sunwoo sa kanyang bamister. Pinatay ni Sunwoo siya sa paglabas ng kanyang baril. Matapos patayin si Mr. Beck, plano ni Sunwoo na agad puntahan si Mr. Kang kahit na sugatang-sugatang na ang kanyang tiyan. Bago pa siya makarating roon, tinawagan ni Sunwoo si Mr. Kang at sinabi na mali ang taong kanyang kinausap. Tinabi ni Mr. Kang sa lahat ng kanyang tauhan, lalo na sa kanyang pinakamahalagang tauhan na si Moonsok, na maging handa dahil natatakot siya sa mga banta ni Sunwoo. Hindi nagtagal, naroon na si Sunwoo sa harap ng hotel ni Mr. Kang, at habang pumapasok siya sa hotel, isa-isa, pinapatay niya ng walang kahirap-hirap ang mga tauhan ni Mr. Kang na nagsikap na pigilan siya. Pagkatapos nito, lumapit si Sunwoo kay Moonsok, at saka hinugot ng huli ang kanyang kutsilyo upang labanan si Sunwoo, ngunit si Sunwoo, na armado ng baril, ay pinatay ito ng walang anumang paliwanamaster. Pagkatapos nito, si Sunwoo ay desperadong pumunta kay Mr. Kang, na binabantayan ng ilan sa kanyang mga tauhan. Tinubukan ng isa sa mga tauhan ni Mr. Kang na atakihin si Sunwoo, at si Sunwoo ay mabilis na pinaputok ito ng patay. Taka itinanong ni Sunwoo, bakit gumawa ng ganito si Mr. Kang sa kanya gayong palaging tapat ito sa kanya at inasikaso ang lahat ng kanyang problema. Patuloy na ipinahayag ni Sunwoo ang kanyang pagkadismaya kay Mr. Kang para sa pag-iwan sa kanya na parang aso lamang dahil sa isang maliit na bagay. Tapos ay itinanong ni Mr. Kang kung gusto ba ni Sunwoo si Hisu, at sinagot ni Sunwoo na kahit gusto niya si Hisu, hindi naman sumagi sa kanyang isipang agawin ito kay Mr. Kang. Tinabi rin ni Sunwoo na siya ay ang pinakatapat at pinakamapagkakatiwalaang lingkod ni Mr. Kang, ngunit hindi na ngayon. Kawakas, namatay si Mr. Kang sa mga kamay ni Sunwoo, at sa parehong oras, ang ilang tauhan ni Mr. Beck ay dumagsa at binaril si Sunwoo. Bumagsak si Sunwoo, at inakala ng mga tao na patay na siya, ngunit hindi iyon ang totoo. Bumangon si Sunwoo at saka binaril ang lahat. Sa matinding barilan, nasugatan din si Sunwoo dahil sa pagkakabaril. Sa loob lamang ng ilang sandali, lumitaw si Taegu, ang nakababatang kapatid ng boss ng armas, at siya'y naglinas ng mga natirang buhay. Pagkatapos nito, hinarap ni Taegu si Sunwoo, na lubusang hindi makagalaw. Sa huling hininga niya, inimagine ni Sunwoo si Hisu habang siya'y nagtutugtog ng cello, naalala niya na iyon ang tanging oras na siya'y nakangiti at naramdaman ang kaligayahan. Sa wakas, si Sunwoo ay binaril at namatay ni Taegu.
At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.